Hindi, bago mo time, ano yun yan. Bago mo ano, hindi. Balik ako doon sa tanong ko sino. Oo. Yan. Yan na yun. Sino? Abangan na ng mga tao yan. Hindi, sino ang ngayon na sa tingin mo na... Kinakabahan siya. Hindi. Kinabahan ako nung wala ako sa tanong ko. Hindi, sa ngayon, aside from your family, yan, aside from your daddy and your mommy and mga kapatid mo, sino ang Kasi di ba, kanina sinasabi ko napakalaking bagay ng support system. Di ba, katulad ngayon, your mom and your dad are not here, di ba? Nasa probinsya sila, sa Batangas sila, di ba? Like, when you're down or when you're feeling sino ang nilalapitan mo? That's normal. I mean, Hello everyone, welcome to another episode of the Transition Playbook with Eliza Valdez, and this is the second part of Kuya LA's story. Wow, Kuya LA, thank you so much for being here. Ano lang to, casual kwentuhan, kasi alam mo, every time na nakakausap ko si Kuya LA outside, talagang may take home ako na mga lessons. So, I think we started this podcast kasi Kuya, I know as an athlete na dadating din ako sa point na magta-transition na ako, ano yung gagawin ko. And I think one of the things na main reason kung bakit namin na-start yung podcast na to is because tinanong ko din sa sarili ko kung sino ba ako. yeah. With or without volleyball then. And ang saya lang siguro pag-usapan with co-athletes kasi syempre at the end of the day kahit paano parehas din tayo ng journey na dinadaanan, and syempre as a Batanggenyo, yes, represent Batangas. Represent, of yes. course, Batangas. So, kaya naman, Batangas. thank you. Thank you. Natin fans sa mga taga Batangas dyan. Hello no? po, hello. Share mo naman Kuya kung paano ka nag-start mag-basketball, saan ka nang galing like you've said a while ago you came from Batangas. Ano yung story mo sa pagsa-start mo ng basketball? Siguro hindi na naman din bago sa lahat may story kasi sobrang open naman yung story ko. But again, for the sake of mga, syempre iba yung mga viewers, yung mga volleyball player, mga volleyball fans yan eh. Hello sa inyo. Maiba lang yung mga fans natin. But anyways, I started playing basketball doon sa province namin sa Batangas, which is Nasugbu, Batangas. Represent kami talaga, Batangas. I started playing basketball when I was 6 years old. Bata pa. Kasi during that time naman, 'di ba, the pastime talaga ng mga tao is like laro ng mga patintero, piko, sa labas lang talaga before, 'di ba? And yun, doon ako nag-start, and-encourage ako ng mga pinsan ko from Batangas kasi older sila sa akin and sila yung naglalaro ng basketball. So every time they play, I join them. Dumadayo pa kami sa iba't ibang barangay to play. O may lupa, at may 6 buhangin. years old. At 6 years old, 6, 7, yan. Dire-diretso na ako yan. And, yun. So, nung mag-aaral na ako, yung parents ko, nagyabang. Nag-try yung parents ko kasi my dad went to Saudi to work para mapag-aral kami sa Manila, dito sa Manila. Kasi wala kami mga pinsan that time pa na nag-aral dito sa Manila. So kami yung una. Nag-aral ako dito sa Manila and dinala ako ng parents ko sa isang Catholic school sa Don Bosco, Makati ako. Prep to grade 6, Don Bosco, Makati ako. Doon ako nag-start. Pero pumunta ako doon para magpare. Oo. Sorry sa hindi reaction. naniniwala to. Para hindi Hindi naniniwala. naman naniniwala kasi galing kay Kuya LA. Pero, Diba? Hindi siya naniniwala. Pero that's the real story. Because my late grandfather na my dad of my mom, ang gusto talaga niya ay magkaroon ng apo na magpare. Oo. So hindi ako pumunta ng Manila to play basketball. But I'm playing basketball na. So kahit nasa Don Bosco, Makati ako, naglalaro ako, may liga ako sa Nasugbu. So on a Friday, after school, diretso kami sa bus station, uwi ako na Nasugbu, laro ako. Matatapos yun, may Saturday and Sunday game, and then Sunday ng gabi, balik sa Manila. Ganun ang trabaho hindi naman trabaho, ganun ang buhay namin with my parents. So dati may owner type jeep pa kami.
So yun ang babiyahe namin. Wow. Nakaganon kami dun sa sa jeep kasi ganun lang. Mababa lang kasi Baba pag lang. owner, Oo. guys. So, mga taga Batangas talaga. oo, di ba? Yung owner type jeep lang. So, yun yung story ko. And then prep to grade 6. Nag-try, I served the church for the longest time until before ako mag-college or college na yata ako, nag-stop ako eh. Mamaya sabihin ko bakit ako nag-stop. Grade 3 na ako, nagkaroon ng intramurals. So, nag-basketball ako, So, lahat. Maricar Siyempre, City, boys yeah. school yan eh, Don Bosco, Makati. So, pinag-tryout lang nila ako. Ayun, doon na nag-start. Nung grade 3 ako until yung nag-stop ako na dahil nung nagkasakit kasi ako, diba from nagbabasketball ako. Nun. Don Bosco, kuya, you went to San Beda. You were recruited by San Beda. No. So, ito. So, from prep to grade 6, Don Bosco, Makati ako, supposedly, pumunta ako ng Beda straight, San Beda. Pero, nag-first year high school UAAP ako sa Adamson. Oh, yun ang actually Buti hindi wala alam. pang rule nun, no? No, hindi kasi Don Bosco Makati naman ako eh. So Ay, oo, hindi hindi naman siya UAAP UAAP school. team. So ang coach ko sa Adamson, Coach Charlie D. Hindi alam na yun. Maraming championship yun nasa coach sa UST, high school and Adamson. Oo, maraming championship yun. Ngayon ko lang narinig tong kwento na to. 'Di ba? Oh, Grabe. 'di ba? In that time may mga politics na sa coaching and stuff like that na hindi na bago sa nangyari ngayon. Nung natanggal siya sa Adamson na sa coach, nilipat niya ako sa Beda. Second year high school na ako nag-San Beda. And nagsa-start na yung school. Hinabol lang ako ng enrollment. Pasok ako San Beda until fourth year. And then doon na ako na-recruit ng Ateneo. But going back, kaya hindi na rin ako nagpare. The last time I served the church, yung sacristan, ano siya, simbang gabi. So maraming tao sa community, ganun. Nakalimutan ko yung sutana ko. Yung tawag doon sa white na yun, sutana. Sutana. Oo, so ang nagamit ko hindi sa akin. So malaki sa akin, dala ko yung crucifix. Dala ko yun eh, ganun. Nadapa ako sa gitna. Nadapa ako kasi nga pag maglalakad, mahaba kasi. So, hindi mo maganon. Kasi ang dalawang kamay dapat. May proper way of hawak yan. Pati yung candles na hinahawakan ng mga kasakristan, may proper way yan. So, Pati mga yung chalice at saka yung may proper way yan eh. So, dapa ako, tawanan talaga yung mga doon medyo, hindi na ako nagpakita after nun. Baclaran Church yun. Sa Baclaran kasi ako tumire. Doon ako lumaki. Yes, hanggang high school. Hanggang high school ako. Tapos college, nag-dorm na kami sa Ateneo. Kuya, kala ko sinabi ni Lord, yun yung sign ni Lord na parang hindi ka talaga para sa amin. So, kaya kanya masyado na basketball ka daw talaga. Pero grabe, story pa lang ng grade school to high school to college, ang dami na grabe mo ng transition sa buhay. Transition sa buhay. Ang dami ko na actually na-experience nung... Pero syempre, iba-iba yung na-feel mo noon from grade school siguro to high school. Syempre, sobrang excited ka, kuya, na lilipat ka ng school or mag-ano. No. Ay, sorry, kuya. Pinangunahan ko kasi si Kuya LA, guys. Hindi, kasi di ba, every change naman, nakakatakot. Nakakatakot ang change eh. Di ba? Lalo na kung boys school ka, tandami mo nang naging kaibigan, nung prep to grade 6, naging kaibigan na sa barkada mo na yan, di ba? As in talagang mapapaiyak ka na parang or ika-question mo sa sarili mo, tama ba itong magiging decision ko? Baka magkamali ako. Pero kuya, I wonder lang, sobrang bata mo nun, siguro mga 12 years old ka pa lang 12, nun. 13, Pero, 12, 11. Yun nga, may takot. Pero ano yung mga iniisip mo nung time na yon going to the next chapter of your life? Kasi, grabe yung mga chapter, ang dami eh. Oo, dami sa akin. Sa libro ko, ang dami. Di pa tapos yan. Oo. Yung guidance ng parents ko, I think yun ang pinakamalaking bagay talaga. Na sinasabi nila, that time kasi, siyempre, from grade school to high school, kung lipat ako ng school, hindi naman nila pwedeng sabihin, hindi, decision mo yan. Hindi pwede kasi bata pa ako. Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw bahala dyan, malaki ka na, decision mo. Hindi pwede kasi 12 years old ka pa lang eh. Diba? So, kailangan mo pa rin ng guidance. I think the big blessing that I have until now, it's really, the support system, the family, number one. Yung parents ko, kahit saan ako maglaro, interbarangay, naglaro kami ng San Beda sa sa may Banban Station, sa Tondo, naglaro kami, nandun yung parents ko. Hindi nawawala. Until now, hindi sila pwede mag-absent ng game. So, I think yun yung malaking factor din sa akin na every change sa scenery, constant talaga. Constant nandun.
Yung parents. talaga. So, until, nagkaroon na ako ng proper guidance ng college, even before I step into the PBA. So, from San Beda ako, nirecruit ako ng Ateneo, different schools. Yes. So, pwede akong magyabang kasi tapos na naman yun. All the UAAP schools. Wow. Nirecruit Recruited ako. you. Wow. Pero isang school lang ang gusto ko that time. Anong gusto napuntahan, mong school? Na hindi ako ni-recruit. UST. Ah, Totoo yun. hello po. Go Oste. Go Oste. Kasi Coach Arik Del Rosario. Kasi that was the time naglaging panalo ang UST sa UAAP. UST Lasal lagi yan eh. So I had two choices. Lasal Or UST. So, UST, hindi ako ni-recruit. Ayoko naman mag-tryouts, di ba? Parang, kasi, and Beyond pride. sinabi rin kasi na sa akin, kung magta-tryout ako doon, may mga point guards eh. So, hindi rin ako makakapaglaro. So, makes sense. So, anyway, pinakinggan ko lahat ng mga offers and everything, ganun. Lasal na ako. Yes, I've been practicing with Lasal. Binigyan na nila ako ng sapatos noon, that time. So, talagang doon na. Grabe, before, I just wanna say, grabe yung mga binibigay, like sapatos. Di ba, before, yung wala. Damit Wala kang bibigyan. Load dati. Load. Yeah, bibigyan ka ng load kasi wala pa mga linya that time eh. Wala pang line. Motorola pa yun. Oo. And then, the last thing na nag-offer or gusto makipag-usap sa akin was Ateneo. Pinakinggan ko lang. Ang isang factor din kasi kung bakit hindi mo naisip yung Ateneo is because si Coach Ato Badulato, he was my coach at San Beda. Ayaw niya yung player niya pupunta ng Ateneo. Because the rivalry before was San Beda Ateneo in the NCAA. Nung lumipat lang naman ang UAAP, yung Lasal, Ateneo, tsaka sila naging rivals. So, yan yung talaga story. So, syempre, mga Espanyol, mga konyo yun mga bedista. So, ayaw nila doon sa... But, my late grandfather kasi, parang factor din sa mga nagiging decisions yung before because siya yung... Alam mo yun? Kasi, parang gusto mong i-prove na tama yung ginawa ng magulang mo. Nadaling ka dito sa Manila. Kasi yung lolo ko, nag-aalis sabihin, yabang ng pamilyan to parang ganon. Kasi nga, kaya yung una din. Tsaka Manila, from the province to Manila, talaga namang, ang yabang naman talaga ng dating mo, di ba? So, nung nalaman ng lolo ko na ganon, sabi niya, wala pa ako na Atenista. So, pinakinggan namin, very unique offer yung yung Ateneo. Very unique. Sobra sa akin na parang... How did they recruit you, kuya? So, ano yung kinuusap sinabi ako, ni Father Tito, tapos si Coach Jolie pa nandun, si Tito Arvin was there. Two things lang sinabi nila sa akin. The only thing na pwede namin i-offer sa iyo, dalawa lang. Number 1 is scholarship and number 2 is education. That's it. That's true. Wala silang... Yun lang din sinabi nila sa akin. Diba? Wala silang Yun, wala mo lang sapatos. Isa may sapatos eh. Alam mo yun, di ba siyempre, malaking bagay para sa akin yun. Diba, anyway, kidding aside, doon ako medyo, parang ano to And then, nung sinabi ko na, the next day, I decided to go to Ateneo. And then, binalik ko yung sapatos sa Lasal. Binalik yung sapatos sa Lasal. Pinalitan naman nila. Di ba? So, that day, until now, talagang yung promise nila sa akin before na will take care of you, kung anong kailangan mo, as long as, mag-aral ka and everything will help you. Until now, alam mo, to be honest, andyan pa rin sila sa tabi ko. Every time I make a decision, sayang nga lang, yun yan, nawala na si Tito Arvin. But Tito Arvin really, and Tita Zelda yung mag-asawa, sila talaga yung nag-guide talaga sa akin all throughout my career. Yun ang naging story ako. Kaya, sa Ateneo, marami rin akong nangyari doon. Like, after my 4th year, I was planning to join the draft na hindi ko nalaruin ng 5th year. Kasi, after 4 years ko lang talaga nakuha yung education ng Ateneo. Grabe, galing. Ang galing ko. Ang galing ko kasi Anong course mo doon, kuya? Ang galing kong pumili ng partner. Diba? Ng shooter mo. na mga ka-group mo diba? sa mga... Anong course mo sa Ateneo, kuya? Ang course ko ay interdisciplinary IS ako. So, nag-first ako ng track na communication and psychology. Pero, dahil marami memorization ng psychology, nag-transfer ako sa leadership and management. Nagkaroon ng ganung... track pala. Pag IS kasi interdisciplinary studies, pwede kang pumili ng track. Track, yes. So, ikaw yung course na
wala pang plano sa buhay. In short. Hindi, pero Hindi, pero pero in time, like mga second year and marirealize mo kung kasi anong gusto naman mo. first year and second year, curriculum pare-pareho lang. Core eh. subjects Core lang. subject lang. Natapos ko ng 4 years. So Grabe, ako, ang galing. oo, so ginawa ko, nung magde-decide sana ako, Coach Norman entered the picture. Oh. Because he was our coach that time. That was Kasi- the first championship, kuya. No, the first championship was 2002. 2002. So my coach, when my first year was Coach Jolie Pa. The second and my third year was Joel Banal. We won the championship in my second year. Mm-mm. Third year, si Coach Joel. We went to the finals. Talo kami sa FEU. And then fourth, Coach Sandy. Final four. And then the last one. With But Coach Coach Norman. Norman was consultant na. On our On fourth my year. fourth. And then fifth year, si Coach Norman na yung nag-coach. So si Coach Sandy, yung fourth year ko after noon, I was planning to join the draft already. And But Coach Norman, Coach was- Norman entered the picture, and then actually until my third year, I wasn't really planning to join the draft. yun yung tatanong ko sana, kuya. I mean, you've been playing since you were 6 years old until high school, college. Were you planning to play in the pro nung mga times Because yun? I was Hindi I was ka ba playing that long nagsawa? already. Yeah. That was because I was playing that long already. Pinaplano ko mag PBA. No talaga. No What was your talaga eh. plan? I was really just enjoying playing. Sarap kasi maglaro talaga in the Nag-enjoy UAAP. ka lang. Oo. Sarap maglaro talaga. And hindi ko naiisip, number one, because of my height. Diba? I mean, Yes, diba? Hindi yes. ko naman- As compared to other basketball minsan players. nagpa-practice yung national team ng PBA before. Grabe, paano maglalaro dito? Ang lalaki, Danny Sigel, Dorian Peña. Pinapanood ko po kayong lahat ng mga Diba? panahon yun. Ang lalaki nila. So sabi ko, paano ko makakapaglaro dito? And then yun yan, nung third year ko, nagpa-draft na yung mga Ateneo players na nag-senior, sina Enrico, sina Wesley, sina Rich. Sila given kasi they have height, Yes. the talent na meron sila, di ba? So, hindi ko nakita yung sarili ko na nandun sa PBA. And then when Coach Sandy, Coach Norman entered the picture, na sabi, no, you can play, ganyan. We'll make sure that will help you, ganyan. Tutuwa ka namin, kaya mo yan, ganyan. Pero hindi pa rin ako buy-in dun sa, kasi nga, may height. Yun ang main issue ko. Parang So, nakakatakot anong lang. plan mo, kuya? Aside from playing Wala, basketball plano nun? ko na lang talaga na alam mo yun, magnegosyo or magtrabaho. Oo, yun talaga eh. Wala eh. Tapos nagkaroon lang ako ng opportunity when yun nga, si Tito Arben, sina Coach Norman, kinuusap ako na. Kaya nilaro ko pa yung fifth year ko. Elective. mga Elective ganyan, na lang. mga- Oo, muntik nga mag-dean's lister eh. Wow. Tapos nag-join na lang ako ng graduation doon sa next batch. Grabe yung Oo, ano. Grabe Dami yun. nangyari sa'yo, kuya. Sobrang LA. dami kong ma-realize mo. Actually, hindi ko lang din ulit na-realize. Grabe pala yung naging buhay ko. Oo. Pero sa lahat ng yun, kuya, ano sa tingin mo yung pivotal moment sa basketball career mo? Na masasabi mong, okay, I'm really playing basketball. I'll own this, way and path ko ng career ko. When I got drafted sa PBA. Oh. Because ang idol ko kasi and my mentor was Coach Olsen, Rosella. Uy, kuya, sobrang fan ako ni Kuya Olsen din. Sobrang Grabe. idol ko yun. And he was my mentor when I was in Ateneo also because he went to Ateneo also. Nag-Ateneo siya, Yes. naging player siya na Ateneo. So, na-draft ako na San Miguel, siya nandun. So, parang ako, parang ito yung sign na parang, okay Para to, sa akin to. para sa akin to, na kailangan ko lang, syempre, in the end, ako ang Tatrabaho. magtatrabaho nito. Kasi yung career ko naman, ako ang magdidictate Yes. kung saan ako, Pupunta, hanggang saan ako yes. magpupunta, di ba? Natatandaan ko lang sinasabi ni Coach Olsen parate. So, na-draft ka na sa PBA, the second thing na dapat mong gawin is kung paano ka tatagal sa PBA. Yes. It's not enough that you got drafted in the PBA and then makalaro ka na 1-2 taon. It's really the long career Yes. na meron ka. Grabe, kuya. Sa totoo lang. 'Di ba? So yun, so day in, tagal. day out, sinasabi niya sa akin parate, make sure that every conference meron kang i-add na skills na naging weakness mo the past years. Yes. 'Di ba? So ganun ang ginawa ko talaga. Grabe. Tumatak sa isip ko 'yun. Yun ang sinasabi ko Galing sa ni mga Kuya bata Olsen. ngayon. Ganun yan. Alam niyo po,
Kuya LA, ma-share ko lang. Nung bata kasi kami, syempre, yung father, lahat mga lalaki din yung mga kapatid ko. So, laging basketball din panapanood. So, talaga. siguro mga yan, 6 years old, 7 years old, yan lang yung pinapanood namin. Meron ba akong Coach kabatch na Olsen. kapatid mo, kuya mo? Parang, wala naman. Wala Pa? Wala pa. Mas matanda ka. Ganun ako katanda? So, Mga magkakalapit sobrang na kami bata ng pa age. pala ng parents mo. Senior na din, pero bata. Kaka-start bata. pa. Kakapasok pa lang sa senior So world. late lang din sila nag Mga 20 plus na rin. Pero yun, pinapanood ko na talaga yan sina Coach Olsen, Danny Siegel, wow. Pero doon alam ka- na alam, Danny Ay, pero doon ka lumaki sa Batangas. So, San Juan, di ba? San Juan. San Tapos Juan. 12 years old naman ako pumunta ng UST. So kuya, we have a segment here. It's called Don't Tell a Lie. Yeah. Oh, don't tell a lie. Sige, gusto ko yan. Mabilis lang to. Sobrang honest ako ngayon. You've been to San Beda, Ateneo, and Ginebra. What's next for LA Tenorio? Ako, what's next for me is travel with my family. I want to enjoy what I've earned or worked hard this time naman para naman sa kanila, para sa aming pamilya. Ako yung naiiyak. Hindi ko never namin nagawa yon. Kasi Ate Cheska is very workaholic. Yeah. She's been very Yes, Ate Cheska. hard worker. Very yung work independent niya. and empowered woman empowerment. talaga. Actually, pwede mo siya ngayon next time. Oo. Kasi nagtotalk naman siya. Empowering women. Pero kuya, if you have, di ba, you've been through a lot also, and one person na laging andyan sa tabi mo would be Ate Cheska. Do you have any message to Ate Cheska? Siyempre, gusto ko magpasalamat sa kanya. No? Kasi since day one I met her, parang there's a reason. No? Binigay siya sa akin ng Diyos. Lagi kong pinagdadasal yun every night na nagpapasalamat ako na binigay siya sa akin ng Diyos. Kasi there's a reason. Not because pinapasa niya ako sa Ateneo, dahil because supportado niya ako because of everything that I do, lahat ng mga ginagawa ko dahil nandiyan sa samahan ako. No. It's because of the values na tinuturo niya sa akin. And she always keeps me grounded every day. And until nito nga, nagkaroon ako, most especially itong pinagdaanan ko na doon ko nakita na talagang may rason ng Diyos kung bakit siya binigay sa akin. It's not only because of my career. So I'm very, very thankful talaga. And sobrang blessed ako na siya yung binigay sa akin. Of course, we're not perfect. Yes. Hindi kami perfect marriage or mag-asawa. 'Di ba? May mga kami. Pero realizing everything. Nag-sorry ako sa kanya before na dahil, na-take for granted ko siya. May time, mga 1 linggo kami nakikita niyan. Uuwi na lang ako, tulog siya. Tapos, may ganun time. So, ngayon, I always make sure that, I make time for her. Pag nakikita kong pagod na pagod siya, lalabas ko yan. Tapos, we go out and drink, kaming dalawa lang. So, ganun so grateful talaga and so blessed na binigay ka sa akin ng Diyos. So sana alam mo yung ganun, sana maano rin ng mga tao na bigyan natin ng importansya yung mga mahal natin sa buhay, no? Parang ikaw, 'di ba? Binibigyan mo yung binibigyan mo importansya yung volleyball kasi sobrang mahal na mahal mo yung volleyball, 'di ba? Nawala yung sasabihin ko. Di ba? Hindi, pero totoo yan, kuya, kasi I think at the end of the day, siguro hindi lang sa field natin, minsan talaga nakakalimutan din natin or nawawala sa isip natin na yung mga taong sumusuporta sa atin na sobrang quiet, most especially family talaga. Alam natin nakasuporta sila, pero minsan hindi natin sila nabibigyan din ng oras or na ibabalik yung support na ibinibigay nila. Kasi na-overwhelm tayo sa mga dumarating sa buhay natin. Yun. Oo. Ngayon ako sa mga fans, ang babait ko lahat, papapicture. Dati, pagod ako, tayo picture. Tapos nagpapa-bodyguard ako kasi nga papunta ng parking. Kasi nga, pagka Ginebra, ang dami talagang tao. Sa labas, di ba? So ngayon, hindi, okay lang yan. O picture. O tapos na kayo, uwi na ako. Going to the next question kasi talagang medyo pinag-iinitan tayo ni Kuya.
Mamaya. Tatlo rin. If you were to coach a team, anong team? Or, Team. or kung gusto mo, gumawa ka ng sarili mong team, Kuya LA, okay lang naman. Gawa tayo Huwag naman tayong gumawa ng sariling team. Susunod na sa akin. Ay, sinipa lang agad ako eh. Inunahan na ako, alam na niya eh. Alam ko na yung iirit niya. Oh, Diyos ko, Lord. Bakit ka ba? Sige, doon tayo sa ano. Kahit Sige, ano, sige, Kuya, up to you. Any talaga. Hindi, ako gusto ko mag-coach ng mga bata. Kasi ayoko muna mag-coach na may mga sungay na. Hindi, joke. Hindi. Sa ating career, mas gusto natin na yung mga bata na makikinig sa atin because of kung sino tayo and kung ano ang nagawa natin doon sa line of sport na meron tayo. Just like what you're doing, 'di ba? Meron kang Alyssa Valdez Youth Volleyball Cup. volleyball, 'di ba? Pagaganda nun. Yung sa akin tinigil ko after pandemic. I had 7 years na basketball camp. And I always make sure that nandun ako. That's true. Hindi ko rin kaya. Ini-schedule ko na after practice para nandun ako. Kasi ayokong isipin ng mga tao na I'm doing that because gusto kong kumita. 'Di ba? Gusto kong ang main purpose kung bakit ko ginawa 'yon is for me to share kung ano yung blessing na meron ako sa ibang tao, lalo na sa mga aspiring athletes. You're paying it forward to basketball. So yun ang gusto ko, yung mga bata. Pero yung talagang aspiring na to be a varsity, yan. Hindi, pero nga Kuya, if you were to make a team na you're the head coach, sinong ila-line up mo? Naku, madami. Marami akong kaibigan. Actually, dami akong kaibigan sa PBA. Wala akong kaaway dyan sa PBA. Siguro lalagay ko syempre si Olsen. Coach Olsen, number 1. Coach Olsen. Si Junmar. Lalagay ko si Junmar. Yan. Junmar, Jimmy Alapag, Gabe Norwood. Grabe, Jimmy Alapag. Gabe Norwood. Si Jason Castro. Mga OG. OGs yan. Si Japet. Yung mga luma, Coach Jeff Cariaso. Because napakalaki influence as a leader ng team. Napakagaling na team captain yan. Parang si Coach Olsen yan. Imagine si Coach Olsen naging team captain and then ko sa San Miguel, nakita ko paano sila, and si Coach Jeff Cariaso, nakita ko siya paano sa Alaska. Grabe yung mga leadership nila in and out of the playing court. Pero mostly yung part ng 2014 Gilas team. 2014. Yeah, that was a different level of basketball team. Yes. As I per agree, se, Kuya. na sobrang iba yung ginawa namin na yun. Not because of what we achieved Yes. as a part of the World Cup team, but the journey. Yung journey namin together bago namin ma-achieve yung goal na yun. It was something else. So would you say yun yung best national team experience? Oh, mo, yes, Kuya? of course. The 2014. Yeah, oo. Definitely. And Iba for talaga. me, nothing against dun sa mga bago Yes. ngayon. Kasi yun yung naabutan ko. That for me, that's the best national team na meron. I mean, di ba? Yes. If you think about it, karamihan ng mga players, ang laki ng impact sa basketball. Jimmy is coaching now in NBA. Yes. Yeah, Gabe Norwood is now, Gabe is very influential also with the youth. He is part of the grassroots program of the SBP. Junmar is playing 9 MVP already? 8? Grabe. Diba? So, Japet is still playing. Diba? And Jason Castro is the best point guard in Asia. They're all very They're active, very and active, aggressive diba? in So, the field. you cannot, diba? Parang Count them out, guys. Oo. No, not Diba? at all. Mm. But syempre, andun si Kuya LA dun sa Oo, lineup nandun na ako. yun. Diba? Last na Kuya LA. Oo. Kuya LA Tenorio. Ako na. Ikaw na. Hindi. Who are you? Who am I? I am who I am. I am who I am. Honestly, that's my answer. I am who I am right now. I want to take it one day at a time. I don't want to look forward. I don't want to look back. I don't want to think about what's gonna happen for the Yes. next 5 minutes. Wow. Diba? It's for me now. Ang malaking kaya ako nasagot yun is because napakalaking factor na just stay in the moment. Ngayon, don't look forward, don't look backward, just stay in the moment. I have a plan. Gusto kong kilalanan, yun ang plano ko.
makilala ko ang sarili ko. Sino ba talaga ako? Pero hindi ko masasagot kaagad yun eh. Because I want to stay in the moment. And each moment, like now, no, actually marami naman akong natututunan dito. No? Nagkukentuhan tayo. Marami akong natutunan. And sa lahat na natututunan ko yun, it will all goes to that answer. Yes. And That goal. pagtatagpi-tagpiin ko yun, and from then, masagot ko yun sa tamang panahon. Totoo. Alam mo, hirap naman talaga sagutin yun. Pero Pero, sagutin. Actually, iba nasasagot yun bago mamatay. Oh, totoo. Talaga? I mean, totoo. Oo, na kumbaga parang ngayon alam ko na kung sino ako. Ako yung taong minahal. Sabihin, ako yung taong minahal ng mga tao. Ako yung minahal ng asawa ko ng ganito. Ako yung minahal ng mga anak ko ng ganito. Then, pag na-realize mo na yun, Baka yun na yun yun talaga. na yun. It's time. Iba, ganun yun. It's about time. Oh, it's about time. Diba? Pero I think as of now, in my perspective, you're such a great dad, great husband, and Trying to definitely- be. No. No, actually, trying to be. Kasi, syempre, hindi naman tayo perfecto. Yeah. Diba? Meron tayong mga ano. But But you are a legend, kuya. Legend. You are, Legend. that's who Thank you are. You Ikaw are, din, legend ka. Wah! Sinasabi ko sa'yo. bata pa. Ano, Bata pa. legend ka sa volleyball. Hindi, para lang, just, para maiba lang. Diba? Di ako naman. Hindi, kasi, ano lang, Ay, para lang. talaga. Seryoso pala. Kinakabahan ako. Kinakabahan din ako sa sasabihin ko. Parang kinabahan ako bigla. Parang baka patayin ako ng tatay mo. Ay, oh my God. Tatay talaga. Daddy mo. Hindi, sabihin, hindi, ano lang, just parting words lang, no? Para lang hindi ka nakabahan. Kasi pati ako kinakabahan ako. Bigla ako kinabahan. Hindi ko na lang no? Okay lang, kuya. Sana yun nga, sana sa mga next generation ay magkaroon ng isang Alyssa Valdez ulit. Of course, definitely it's not gonna be the same Alyssa Valdez. There's only one Alyssa Valdez, 'di ba? Pero ang ibig sabihin yung ginawa mo, no? Sa volleyball world, and hopefully ma-realize din ng mga younger players na you became Alyssa Valdez not on an overnight situation. Yes. You really worked hard and work your way up there to be who you are right now, 'di ba? And even us, to be honest, kami mga basketball players, pag nag-uusap kami minsan sa practice, we're talking about volleyball. Uy, napanood mo ba yung game na yun? Grabe yung rally nung ganun ba? Ganun. So kami, grabe talaga nung iba talaga yung Alyssa, ganun. May ganun kami, hindi kami yung yung puro chismisan lang. No? So for me, it's really like an honor to be your, as one of your friend. Yes. No? Hindi ako nagpapapicture sa kahit sino. Totoo lang. Hindi ako nagpapapicture sa mga kahit sino. The first time ako nagpapicture sa isang atleta. So sa NBA players, isa lang ang gusto kong mapicturean. Michael Jordan, Tony Parker. Grabe. So, yung sabihin, I mean, kasi I admire not you being, lakas pumalo, taas tumalon, talino maglaro. It's your, yung aura mo na marami kang napapasaya at na-inspire na tao. Napakalaking bagay nun. And si Ate Cheska mo, sobra kaming dalawa. Yun nga, dati sa Ateneo, di ba? So, napakalaking bagay. And what you're doing right now, this one, is a big, it's a big help also. Hopefully. Lalo na dun sa mga susunod sa yapak mo na pagkatapos ng career nila, mga hindi nila alam gagawin. And sana, after this, malaman nila or ma-realize nila, volleyball nandyan, pero dapat meron tayong isipin na gawin or meron tayong plano rin sa buhay. Diba? So ano na? Ano na? Saang bagay? What's next? For me? Yes. Wow. Diba? Anong susunod kay Alyssa? Diba? After everything you've done sa volleyball world dito sa Pilipinas, ano ang susunod kay Alyssa? Wow. May second question. Tatlo yan eh. Ano, saan, Sino? at sino? Sagutin mo muna yung ano. Una mapalakpak si ate. Ano? Ano? Podcast. Bakit natin ginawa? Oo. Ano next sa akin? Ano next yun? After listening to you, kuya, honestly, parang sinabi ko nga, parang okay lang, hindi ako matakot. Pero, right now, I want to
help yung mga mga kids talaga. Which is, yun na yung ginagawa mo ngayon. Kasi parang, lagi ko nakikita yung self ko na parang before wala ding opportunities. So, what if may opportunities yung mga bata ngayon? So, hopefully mag-open up ng ibang doors para sa kanila. So, yun lang naman. Aside from that, personally, ano yung next sa akin? Gusto ko talagang, bakit ako yung sumagot bigla? Oo, kasama sa podcast yun. Di ba podcast ganun yun, no? Gusto ko lang kahit papaano ma-enjoy ko ulit yung volleyball. Kasi, syempre, with all the pressure, expectation and everything, all the injuries and struggles, parang sometimes, nakakamiss lang nung bata ka kung bakit ka nag-start mag-volleyball. Kasi gustong-gusto mo lang talaga maglaro. And I enjoy mo. And that's why I felt like realizing it now also. Dun mo na hone yung skills mo and ugali mo because you're just enjoying it. Yeah. Tama naman. And because of the values you get from the sport talaga. Yes, So hopefully, yun yung every pagpikit ko, pagising ko when I'm in training, I always think of that, na sana ma-enjoy ko ulit and yan, yung parang maging ako ulit, not in a way na katulad nga before, but gusto ko talaga ulit siya ma-enjoy na parang maging outlet ko ulit siya. Kasi before nung college, diba, volleyball outlet mo siya, na parang pupunta ka, stress ka sa schoolwork and everything. So, nai-enjoy mo talaga. So, yun yung goal ko as of now. Tama naman yun. Pero, isipin mo, habang while doing it and while enjoying it, yun ang best time na ma-accept mo. Yes, na, yes, exactly. Yeah. Yun yung pagsamahin mo na while enjoying it, then, accept mo din. Kasi, that's the easiest, siguro, isa sa madaling paraan para in time, talaga ma-accept mo na. Makatawid na tayo sa susunod na chapter ng buhay natin. Oo, That's diba? very true. And doon sa susunod na chapter, which sa susunod na tanong ko, saan ka na ngayon? Hindi, honestly. In my career, in my life. Yeah, nasaan ka na ngayon sa career mo? 'Di ba sinabi mo nga na gusto mong mag-enjoy ulit, 'di ba? And ngayon, at this point in time, nasaan ka na ngayon? Sa tingin mo? Sa tingin ko, nandun ka na ba sa acceptance level na ganon? Or nandito ka pa rin sa level na, gusto ko pa rin makita na tao na kaya ko pa rin. It's a constant struggle every single day. I would always think na kaya ko pa kasi that's how we think. Parang kumbaga ganun tayo panalaki nung sport. Yun yung beauty ng sport kahit ayaw mo na or feeling mo hindi mo na kaya, eventually mananalo ka. Kasi we are diba? We are naturally competitive. Super competitive. Super competitive tayo. So, kaya ganun talaga. So it's in the process talaga, kuya. Tama naman. But now, I would say, kung nasan ako, I'm trying to reinvent myself in such a way na trying out new things, ano yung pwede ko pang gawin sa mga opportunities na binibigay sa akin. Gusto ko talagang makilala pa din kung sino ako and ano pa yung mga capabilities ko. So, andun din ako sa parang, aside sa acceptance, gusto ko hindi ako matakot mag-fail. Kasi, syempre, di ba, minsan, kuya, pag andito ka na din sa career mo na ganito, takot ka talaga, matatakot ka rin mag-fail or bumagsak. Ilan taon ka na ba? 31 ka pa lang, tatakot ka na mag-fail. Ano ba naman yun? 31 ka pa lang? Sobra ka naman? I think, takot ako sa mga, syempre, I hate losing, you know. I mean, you know what I mean. Pero, for sure, madami naman po tayo natututunan sa pag natatalo. But, failure in terms of, kasi parang ang dami ring mga stories na nakakatakot na after playing the sport, biglang nawawala na yung mga ibang athletes. Yun yung ayaw natin. That's why we're trying this thing. Trying to make sure we could help other athletes as well. Pero yun lang yung mga things na... Have you tried listening to Denzel Washington? No, not. Yung kanyang mga videos. Sa YouTube, i-search nyo yung Denzel Washington. Ang galing niya magsalita. Don't be afraid to fail. If you fail, stand up 2 times, 3 times, 4 times. Kasi sa una, hindi po masyado makikita yung lesson dun sa pagka-fail mo. Pero second time, when you stand up again, mas malinaw na. And the third time, mas maliwanag na. Pero kasi in your career right now, siguro lang don't be afraid to fail that much. I mean, kasi you still have a lot of room to learn talaga. Yes, so you're only 31. Diba? And you're only 31 and marami pa, malawak pa.
marami ka pang marami ka pang matututunan, marami ka pang mga Pero, makikilalang tao, 'di totoo ba? naman Marami yan. ka Pero pang actually, makakasama. I think it's so much different also. Okay. Diyan, ang dami naming I think in terms of sa sports namin, kuya, since babae din, if you have other plans, I think magli-lead ka naman doon sa question other plans in terms of having a family and everything. Syempre, mas umiikli yung Hindi, bago mo time. ano yun yan. Bago mo hindi. Balik ako doon sa tanong ko sino. Oo. Yan. Yan na yun. Sino? Abangan na ng mga tao yan. Hindi. Sino ang ngayon na sa tingin mo na... Hindi. Kinabahan ako nung wala ako sa tanong ko. Teka nga. Aside from your daddy and your mommy and mga kapatid mo, sino ang Hindi. Kasi di ba, kanina sinasabi ko napakalaking bagay ng support system. Di ba, katulad ngayon, your mom and your dad is not here. Are not here, di ba? Nasa probinsya sila, sa Batangas sila, di ba? Like, when you're down or when you're feeling sino ang hindi, nilalapitan mo. That's normal. I mean, mag-isa ka eh. Yun yung sinasabi mo na pag may oras na nagfe-fail ka or oras na you think that you did not perform that much or that well, o 'di ba? Sino ang aside from your family, who is the the first person or someone, not first, or someone na you really count on pag nagsalita siya sa iyo ay talagang you will realize and you will say na tama ka, salamat at nandiyan ka. Ngayon pa lang meron na si Kuya LA. I-message ko na si Kuya LA. Honestly, Kuya LA, wow. That's Diba? a very tough question. Hindi ko naman sinasabi na, di ba? Yeah. Na ganun. Di ba? They're very hard. I think, Show. Ganda ng episode namin, di ba? Ganyan talaga. Ako inimbitan nyo dito eh. Sanay ako dito eh. Oh, sige. You have time to think. I mean, wala kami isip. Di ba? You have time to think. Hindi, aside from... Pero, di ba? Hindi, It's totoo, a Kuya legit LA. question. It is a diba? legit question, most especially that instance when you said na, what if you felt like you fell short in a game and everything. Kasi ganun tayo eh. Yeah. Ganun tayo. And sino yung magtatap sa'yo on your And then back? in the end of your conversation, you will say, thank you dahil nandyan ka. Thank you dahil marami akong natutunan at sinabihan mo ako ng ganyan. Ganun. But honestly, I think I would say right now would be eto wala talaga na, it would be my mga friends in the team. Friends in the team. Sina Ella, sina Dan, sina MG, yung mga seniors sa team namin. Well, syempre may sarili-sarili din kami pinagdadaanan. Pero kaya minsan nakakalungkot din talaga, kuya. Kasi, syempre when I get home, iba rin talaga if there's someone na would actually know you also, na kahit di ka nagsasalita or something like that. Na alam nila, most especially pag yun, talo or pangit yung game mo, hindi naman may iwasan. But, yun. Medyo yun pa lang yung hinahanap natin. Hello! Nandiyan lang yan. Andiyan lang yan. Hindi sabihin, not necessarily. Hindi, pero totoo, kuya. Diba? Now that you asked that question, sometimes I would talk to myself lang. I would cry alone. I do things na I feel like would make me feel okay. Like, would play golf or other activities, or I would just really stay at home trying to process everything alone bago ako mag-process sa ibang tao. Ang hirap naman! Galing ko, di ba? Parang thank you for watching my episode, di ba? Salamat and thank you Eliza Valdez for guesting on my show. Oo. Sa akin, just to be on a lighter. Yeah. Nako, I can say kasi sobrang dami kong kaibigan, but the only one na talagang kaya kong takbuhan, although hindi ko naman pa natatakbuhan kasi nasosolve ko naman o nasosolve naman ng kami ng wife ko. Pero if other than that, I can say si Sanjo is really my go-to person. So naiintindihan niya at naiintindihan ko yung niya. Again, not necessarily it's a girl or boy, di ba? Yes. So yun lang siya sa maybe siguro the next step
in your career or the next chapter ng buhay mo, it's really to find My person. the right persons or Yes. the right people, Yes. no, na magsusupport sa'yo na that will really guide you even though na yun nga, let's say for example, wala kang partner Mm-mm. na pero nandun sila for you. Oo, andyan naman Diba, yung mga nandyan friends naman, ko talaga, Kuya yeah. LA. So, as in, that's the Yeah. most important thing right now. Kasi it's like mahirap matalo ng championship, matalo ka, mag-isa ka. Alam mo, pag ganun ako, nakakaubos ako ng isang bote. ako natutulog na. Hindi, pero alam mo, honestly, Kuya, I would say also na this is probably that year na sobrang naging mas close talaga ako sa mga friends ko. Na, Kasi dati, focus mo volleyball lang eh. Totoo yun. hindi, pero totoo. Totoo Ngayon yun. talaga, I make time and Yes, I that make sure should be na- the next, kasi in every relationship naman, may it be friendship or anything, you have to make an effort din eh. Yes. So, yun yung na-realize ko. This year talaga, I'd say, one of the best years because I get to know myself also because of my friends. Yes, tama. Sila Doon mo talaga Mimi, siya. sila Ella, lahat. Yes, doon mo malalaman. Also, my bosses also from Rebesco, they're Yes. very helpful kung paano Yes. ko harapin yung life Oo, ngayon. tama yun. So- You have to let go nga sometimes. Ako nga, makikita nyo yung hindi ko na masyado nakakasama yung mga teammates ko, 'di ba? Ang mas nakakasama ko is really outside of my Yes. basketball world. Kasi 7 times a week na kami Magkikita. nagkikita eh. Yes. 'Di ba? So yun lang yung sa akin. Kumbaga may advice, being your kuya and as a Yes. friend also. Maybe you can explore on that also. Yes, Kuya. And sa ganun kasi at marami ka nakakasama, doon mo mahahanap. Doon mo makikita at doon mo makikilala ang I'm not kidding, di ba? I'm not kidding. So, Yes naman ako. yes ka naman. So, Kuya, thank you so much. No, thank you. Thank you so much. And- thank you for inviting me. It's really an honor Hindi talaga. to be It's in front an of my honor. idol. Hindi, sobra idol ko. Alam mo, Kuya LA, okay ka. And that's another episode of the Transition Playbook with Eliza Valdez.